Good morning. Lakas pala. Ano? Okay, at Happy Mother's Day po sa ating mga nanay na naririto sa ating simbahan. At palain po kayo ng Panginoon. At sa oras po na ito ay atin mo munang ihanda ang ating puso't isipan sa pagsamba. At maaari ko pong iyan na lahat ay tumayo. At tayo po muna ay magkaroon ng individual and silent prayer. And please remain standing po after po niyo mag-pray. From the book of 2 Timothy, chapter 1, verses 3 down to verse 7. I thank God, whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Praise the Lord for the reading of the scripture. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa inyo ngayong umaga na ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nangihingi ng inyong gabay, Panginoon, sa amin. Muli ng pagsamba, Panginoon, naway mabuksan namin aming puso't isipan, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong mensahe ngayong araw na ito, Panginoon, na ipapabatid nyo sa aming tagapagsalita nyo, Panginoon. Na Panginoon ay mabigay namin ang aming best, Panginoon, sa pagsamba at pagpupuri sa inyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Hindi lamang ang aming sarili, Panginoon, manaig ng Panginoon, kundi ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang manaig, Panginoon, sa araw na ito. At ito lamang po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay dudulog ngayon sa pag-aawitan natin para sa Panginoon.
Through Jesus' ultimate sacrifice in the Calvary, we have claimed victory in him against sin and death. And by his resurrection, he gave us the promise of redemption and eternal life. Let us sing victory in Jesus. Sing. Heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and your redemption story. And some day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Sing one more time. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Praise him, the precious Lamb of God, slain, cleanse us with his blood. Brethren, let us give gratitude and wholehearted singing to the Lord as we sing hallelujah to the Lamb.
of those from every tongue and tribe. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. And all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. And every knee shall bow, and every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Lord Heavenly Father, thank you, Lord God, today, Panginoon. Sa aming pagsamba, Panginoon, ibubuhos namin lahat ng aming sarili, Panginoon. Kami nagagalak, Panginoon, na purihin ka at sambahin, Panginoon. Gamit ang mga awitin, Panginoon,
na inihandog namin para sa iyo, Panginoon. O Diyos, tanggapin niyo po nawa ang aming handog na awit. Anyway, galak din namin, Panginoon, na sambahin, pakinggan yung mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, kayo nawa ang manguna sa amin. Gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon. Ito lamang po ang pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po ay sama-sama manalangin po sa oras na ito. Let's pray. Dakila ka, Ama kong Diyos, na mapangyarihan sa lahat. Dakila ka, dahil kayo ang aming Ama na nasa langit, Panginoon, na noon pa man, ngayon at magpakailanman na hindi kayo nagbago. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ang lahat ng mga bagay na aming naranasan at lahat ng mga pagpapalang ito ay nagsimula ito, Panginoon, dahil sa kagandahang loob nyo. 2,000 higit na taon na, Panginoon, na hindi nyo, Lord, na pinagkait ang iyong kaisa-isang anak. But ito'y pinagkaloob, Panginoon, para lang magkaroon kami ng katubusan at kabayaran sa aming mga kasalanan. Sa aming karumihan at sa aming kalagayan, Panginoon, na hindi ka mahal-mahal. Tinuring na kaaway, Panginoon, at walang pag-asa, ay binigyan nyo kami ng biyaya, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay galing sa inyo. Kaya nagpapasalamat kami sa bawat kagalakan, sa bawat pagsubok ng buhay na to, sa bawat mga bagay, Panginoon, na hindi namin maunawaan. Dahil mas lalo namin nakikita, Panginoon, na yung Diyos kami, na makapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi mausukat ang iyong kaalaman at karunungan, Panginoon. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Dahil pinili nyo kami at tinubos nyo kami, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Nasa gitna ng mga bagay na sa buhay na ito at sa mundong to na maraming pagsubok, maraming bagay ang magbibigay sa amin discouragement sa buhay na ito, but nananatili kaming malakas. Dahil ang iyong biyaya ay sufficient sa amin, dahil ang iyong banal na Espiritu ay sinelyo po yung Lord sa amin. Kaya kami, Lord, na hindi kami nag-iisa sa buhay na ito. Hindi kami parang isang bata, Panginoon, na nangungulila sa kanyang magulang, but kami ay pinaspusan nyo ng iyong pag-ibig dahil sa iyong banal na Espiritu nandito sa amin. Nagiging kalakasan namin, nagiging gabay po namin, at patuloy na binabago na kayo nagpasiwala ng mabuti, Panginoon, sa aming buhay, na tapat na tutuparin ang iyong mga pangako na hindi pa kayo tapos sa aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Salamat din na hindi lang kami niligtas nyo, but nilagay nyo rin kami sa simbahan na to, Panginoon. Na patuloy kami nagpapakumbaba at lumalapit, Panginoon. Na tayong kayo lang ang aming Diyos, na kumikilos at gumagawa sa lahat ng aming mga pangailangan. Hindi lang lamang sa aming pangailangan, but also sa pangailangan ng aming simbahan. Dahil kayo ang ulo ng aming simbahan, na patuloy mag-sustain ang lahat ng ito. Kayo ang nagbuo nito. Sa gitna ng pagkakaiba-iba namin, Panginoon, ay perfect kayong Diyos na hindi kayo nagkamali, na kami pinagsama-sama yung Panginoon sa simbahan na to. Kaya namin magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, dahil nandito kayo. Kayo ang nagbuo nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy namin nilapit sa inyo ang lahat ng aming mga pangailangan, ang lahat ng aking makapatiran na patuloy niyo, Lord, na patagin, palakasin sa buhay na ito. Sa gitna ng buhay na
na habang namumuhay kami sa mundong to, Panginoon, habang ang mundong to ay pasama ng pasama, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy kami, Lord, na maging mapamatsyag at patuloy na manindigan sa iyong salita at ganoon din, Panginoon, ay nananalangin, Panginoon. Dahil ito lang ang aming pamamaraan para sa paikibaka sa buhay na ito. Para magtagumpay kami sa buhay Kristiyano, Panginoon, tulungan nyo kami na ang bawat anak nyo sa First Baptist Christian Fellowship ay natututong magpakumbaba at saliksikin ang iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming simbahan, Panginoon, na sa bawat salita niyo, Panginoon, ay patuloy namin saliksikin at alam namin kung kailan kami manindigan, Panginoon, sa buhay na ito. Huwag namin kahiyang iyong salita, bagkus ito'y patuloy naming panindigan at ihayag ang mabuting balita, Panginoon, dahil ito lang ang kapangyarihan para sa kaliligtas ng tao, Panginoon. Manatnan niyo po kami na isang mabuting lingkod niyo, Panginoon, na patuloy nagiging masigasig, patuloy kayo nakikita sa aming buhay, Panginoon. Dahil ito lang ang tanging pamamaraan, Panginoon, sa iyong mga anak, na makita niyo, Lord, na nagtatapat, at tanging pamamaraan, Panginoon, para makita namin ang tunay na kasiyahan at kagalakan ng buhay na to, na ginagawa namin ang lahat ng bagay, Panginoon, sa iyong kalulatian. Salamat din, Panginoon, na tinakda niyo ang araw na to, na hindi lang araw niyo to, Panginoon, but ganoon din ay ito yung araw na pag-alala at pag-honor sa aming mga nanay, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tinagtalaga kayo ng magulang o ina sa bawat tahanan, na patuloy na inaalagaan ang bawat anak, Panginoon, at tinuturo ang iyong salita. Sa gitna ng mga pagsubok ng bawat pamilya, salamat, Panginoon, ay naging ilaw sila ng bawat tahanan, Panginoon. Nagre-represent kung sino kayo, Panginoon, na kayo ang tunay na liwanag ng buhay na ito. Kaya salamat po, Panginoon, na sa araw na to ay araw nila para i-honor sila, pasalamatan sila, at ganoon din, Panginoon, i-honor din, Panginoon, kayo na nagbigay ng bawat ina sa bawat tahanan, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, nagpapasalamat din po kami na kayo ang aming Diyos din, Panginoon, na pag-asa namin sa gitna ng mga pagsubok at karandaman, Panginoon. O Lord, we are praying sa mga kapatiran ko na may mga karandaman. Tayong kayo lang po ang aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa karandaman po nila. Lalo na kay Loloy, Panginoon, na sa kanyang bara sa puso, ay nawa ay matanggal na po nawa ito at maging maayos sa kanyang mga follow-up check-up ngayon. At ganoon din kay Ate Banji na nag-check-up din, Panginoon, ay maging maayos po ang kanyang check-up sa kanyang baga, Panginoon, at maging maayos ang resulta nito sa pangunguna niyo. Ganoon din kay Ate Cecil sa kanyang epekto ng kanyang mga chemotherapy ay sa iyong biyaya, Panginoon, ay maging maayos na po ang lahat. At sa kanyang mga follow-up check-up, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga pangyariang kamay na kayo ang aming Diyos na nagbigay ng tagumpay, ay kayo rin patuloy magbibigay ng tagumpay, Panginoon, sa lahat ng ito, na magbibigay sa kanya ng tagumpay at maayos na resulta sa kanyang mga follow-up check-up at ganoon din kay Dabdab, Panginoon, na patuloy naming nilapit sa inyo ang kanyang sitwasyon ngayon na patuloy na nagpapacheck up ngayon at maging maayos ang resulta ng kanyang check-up at kalakasan sa pamilya ng Bigno, Panginoon. Ganoon din, nilapit ko rin po ang panalangin ng aking kapatiran, Panginoon, na humihiling ng paggabay at pangunguna, Panginoon, para kay May Sapdo, Panginoon, na ngayon, Panginoon, ay sa gitna ng kanyang kalagayan na kailangan, Lord, na manganak niya ng maaga, Panginoon, dahil sa kanyang pagtaas ng kanyang dugo. Lord, we are praying for your comfort for the family, Panginoon, sa gitna ng premature ng bata, Panginoon. We are praying for, Lord, for your powerful hand, Lord, that you are under in control in everything, Panginoon. We are praying for the family na nag-aalala at patuloy kayo magbigay ng kalakasan, Panginoon, karunungan sa mga doktor na humahawak ng lahat ng bagay, Panginoon, sa iyong pangunguna at paggabay, Lord. At kayo rin po mag-provide ng mga pangailangan po nila at sa iyong biyaya, Panginoon, alam namin ay mabuti kayong Diyos na hindi tulingid sa iyong kamay, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa aming mga kapatiran sa lugar ng Kabuko, sa Fairview, Panginoon, sa pangunguna nila Brother Dan at ni Pastor Gary. Pagpalain niyo po ang kailang pagsamba ngayon. At sama-sama kami, Lord, na sumasamba at nagpupuri sa inyo, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon. Pagpalain niyo ang gawain sa Kabuko Christian Fellowship at sa Ictus Baptist Fellowship, Panginoon. At patuloy yung pangunahan ang mga manggawang ginagamit niyo, Lord, sa mga lugar na ito. At ganoon din, ingatan niyo po aming pastor na si Pastor OG, Panginoon,
at patuloy niyo pagpalain siya ng kalakasan at paggabay, Panginoon, sa mga ministry ng harapin niya, Panginoon. Sa pagkisiwala, ang pagtayo ng Bible School sa Bukidnon. Tulungan niyo po ang mga pangailangan na ito sa Bible School na ito, na nagsisiwala na ang pag-construction ng building na ito. At ganoon din sa iyong biyaya, Panginoon. We are praying sa 10 estudyante na susunod, Panginoon, sa paglilingkod at mag-aalaga ng mga tupa na pagkakatiwala niyo po sa kanila. Pagpalaan niyo po ang kailang training, Panginoon, at maging masigasig sila na tanggapin ang panawagan niyo, ang kailang pagkitraining, Panginoon. At sa iyong biyaya, sa oras niyo, ay sila naman, Panginoon, ang mga ngalaga at magpapakain, magtuturo ng iyong salita sa mga tupang pagkakatiwala niyo po, Lord. Ganon din, Panginoon, nilalapit din po namin sa inyo ang pangailangan ng aming simbahan, sa aming construction, Panginoon, ng aming kisame, sa pag-ayos nito, Panginoon, sa iyong biyaya, matapos na namin ang kisame ng mezzanine, Panginoon. At ganon din sa aming pangailangan, sa iyong biyaya, makapagpakabit na kami ng aircon, Panginoon. At ganon din sa mga plano namin, sa aming mga ministry, sa taon na to. Sa darating na Desyembre, Panginoon, sa iyong biyaya, ay pangunahan niyo po kami na nakapagplano kami, Panginoon, ng youth camp, Panginoon, na pagkaplanuhan ng 3 magkakapatid sa Panginoon, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa pagkaplano, Panginoon, sa taon na ito, at ganoon din sa aming lalapit na mission emphasis na din, Panginoon. Pagpalahan niyo rin po nawa. At maging hamon ito sa iyong mga salita sa amin, Panginoon, na may tungkulin kami na dapat namin gampanin, Panginoon. At ganoon din sa aming bansa ngayon, na nilapit namin sa inyo. Sa aming nalapit na eleksyon bukas, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyong makapangyarihang kamay ang kapayapaan, paunguna at paggabay sa aming pagboto. At alam namin tapos na ang lahat ng bagay, Panginoon. Nakita nyo na lahat ng bagay. Ang nawa, ang panalangin ko lang sa bawat Pilipino at lalo na especially sa bawat Kristiyano, Panginoon. Magkaroon ng kaayusan dahil kayo ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. At alam namin na makita tunawa sa bawat mananampalataya, Panginoon. Makita nila ang dapat tungkulin ng bawat Kristiyano, Panginoon. Nagkakatiwala namin sa inyo ang magandang panahon bukas, maging maayos ang bawat eskwelahan at bawat presinto, Panginoon. At kalakasan sa bawat guro na magbabantay sa bawat mga magbabantay at mag-aasikaso sa mga boboto, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang lahat ng ito at ganoon din pangunahan niyo ang aming Presidente at si Bongbong Marcos at kailang mga leaders, Panginoon. At sa iyong biyaya, Panginoon, pinagkakatiwala ko ang bansang Pilipinas, Panginoon. Dahil, Lord, tanging kayo lang Diyos na magpapala sa aming bansa. Kaya, Lord, sa lahat ng ito, binabalik namin ang pagpapasalamat at pagpuri sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus, namin Diyos namin tagapagligtas. Amen and Amen. Mari po tayo maupo. At sa oras na to, bago tayo makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay makinig muna tayo sa tanging bilang para sa ating Panginoon, gamit ng ating kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ako maghandog ng tanging bilang, nais ko po sana magbigay po muna ng maikling testimonya. Lubos ako nagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang sa buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin, but maging dito sa hiram na buhay natin, dito sa daigdig. Lubos ako nagpapasalamat dahil hindi lang porque okasyon ngayon sa nanay ko, kasi siya yung nagpakilala sa akin kay Jesus Christ, and kasama ko rin siya nung tumanggap ako. And grabe talaga, nakita ko, na-realize ko yung importansya ng pagkakaroon ng mother or father figure sa pananampalataya, kasi sila yung gagabay sa inyo tuwing may mga pagsubok. So, ayun po. Binabalik ko po ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon.
precious gift was there, one I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave, your life as an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord, and the life you bring to me, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my songs of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. Faith that I thought I could hide, you brought the gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. Is the gift of a lifetime. I live this anthem of praise for the gift of a lifetime. Praise be to God po. We thank God for the special number for the Lord kanina. At sa oras na to, ay before tayo magsiwala sa ating paikid ng salita ng Diyos, ay muli sa bawat nanay ng bawat tahanan at ganoon din sa bawat nanay ng ating simbahan, ay muli binabati ko kayo ng Happy Mother's Day sa bawat kananayan natin sa ating simbahan din. Na hindi lang sila nanay ng ating tahanan, but also nanay din natin sila sa simbahan. So, we are thanking God for this time na muli tayong araw na to special para sa kaila. At nawa ay sa oras na to ay maging hamon muli ng salita na to. Salita ng Diyos ay hindi lang sa bawat nanay, sa bawat
nandito sa ating simbahan. So we thank God na muli natin makasama ang ating mensahero ng Panginoon dahil isang buwan natin di siya nakasama. So we are thank God na nagbakasyon dating kapatid. Kaya we are thank God for the life of our worker ngayon sa oras na to na magme-mensahe ng ating Panginoon. So tawagin po natin ating mensahero, will be Brother Mark Wilber. Yan, isang pinagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na muli ay nakabalik po ako dito sa FBCF. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na meron kaming pagkakataon na muli sumamba, magtipon-tipon, upang ikaw ay patuloy naming makilala. Salamat din sa iyong mga salita na sa oras na ito ay aming pong pag-aaralan. Nawa Panginoon, sa aming pag-aaral, ang banal na Espiritu ay ang aming maging tagapagturo. Turuan niyo kami kung paano maisa sa buhay ang mga aral, ang mga prinsipyo, ang mga ideya na aming pong makukuha sa inyong pong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon. Kailangan ka namin sa oras na ito, sa aming pag-aaral at sa aming pagsambang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gusto ko pong batiin ang lahat ng nanay ng isang Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Today, we are celebrating yung sinasabi nga kanina pa na special day para sa mga kananayan po natin. Karugtong po nito ay nag-chat sa akin si Pastor na ako daw this Sunday ang magpipreach. And sabi niya about daw sa mga nanay ang magiging preaching. May binigay siyang topic, pero sabi ko, Pastor, baka hindi yan masunod. Kasi masyadong common yung ganong way ng topic o yung ganong pagkakakonstruct ng topic. Kaya sa oras pong ito, I come up with a message na alam ko na hindi lamang po mga nanay ang magiging highlight. Kundi ang magiging highlight ay lahat po tayo. Bilang katulad nga po ng sinabi ni Deacon, nanay natin silang lahat. Sa araw pong ito, gusto kong i-address yung mga nanay. At hindi lang yung mga nanay, kundi yung mga future na magiging nanay din. So syempre, ang pupuntahan lang naman ng isang babae at ang isang lalaki ay ang pagpapakasal. Magkakaanak, magiging nanay, magiging tatay. So kasama na rin kayo rito. And also, later, mamaya po sa preaching na ito, may mga reminders din po tayo para sa mga tatay. And also, para sa mga anak. Dahil malaki po ang impact ninyo, malaki yung ginagampanan ninyo tungkulin sa buhay din po ng inyong mga nanay. Nakakatuwa kasi ito po ang una kong preaching patungkol sa mga nanay. Usually, dati nag-preach na ako, Father's Day. Pero Mother's Day, hindi po ako nag-preach. This is the first time. Hindi pa po ako tatay, pero soon to be, magiging asawa at magiging tatay. Hindi rin po ako pwedeng maging nanay kasi hindi naman po ako babae. Kaya wala po akong personal na experience sa ganitong mga topic. Pero sa araw na ito, let me express na ang authority na meron po ako ngayon sa mga sasabihin ko ay ang salita ng Diyos. Hindi po ito galing sa experience ko, hindi ito galing sa aking pinag-aralan. Galing po ito sa buhay na salita ng ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po na ang lahat ay makinig. Ang title po ng ating preaching para sa araw na ito
ay napakasimple. Principles of a godly mother. Being a Christian mother is different from being a godly mother. Ngayon, titignan natin ano ba yung kaibahan. Ano ba yung mga prinsipyo na dapat nating malaman at maisabuhay bilang nanay at bilang magiging nanay at paano tayo makapapamuhay ng banal at makadiyos sa harap ng Diyos. Ito pong preaching na ito ay merong simpleng idea. Sa buong preaching, dito lang po iikot yung ating idea. Christian mothers should understand the principles. Sa mga prinsipyo po yan, sa mga prinsipyong yan, dyan tayo iikot. Yan yung pag-uusapan nating mamaya of living godly before God. So ang focus natin is the principles. So lahat, nanay, soon-to-be nanay, kasama po kayo rito. And also later, sa mga tatay at sa mga anak, meron din po tayong mga principles na mababanggit. Sa kabuuan po ng preaching, meron tayong isang tanong. Mga nanay, makinig po kayo. Meron dapat tayong tanong na tinatanong sa ating mga sarili. At ito po yon. How will I live as a godly mother? Paano? Bilang isang Kristiyanong nanay, ako makapapamuhay ng banal at ng makadiyos, siyempre, sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. At ito pong tanong na ito ay sasagutin natin gamit po itong mga principles. Principles na kung saan magtuturo sa atin kung paanong magiging isa tayong makadiyos na nanay. Actually, sobrang daming principles patungkol sa pagiging godly mother. Pero 3 lang po ang pinili ko. Dahil naniniwala ako, kailangan po natin ito sa simbahang ito, sa FBCF. At nakita ko na kailangan ito para patuloy na maging healthy yung church dito po sa Dasmariñas. Let us start with the first one. Ano ba yung una na kailangan o prinsipyo na kailangan ng isang nanay para siya ay maging isang godly mother? Number 1, godly mothers possess sincere faith. Kung makikita po natin sa verse, 2 Timothy chapter 1, verse 5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Ito pong letter na ito ay letter ni Apostle Paul sa batang Timothy. Batang pastor si Timothy. At sinasabi niya, naaalala ko na ang iyong lola at ang iyong nanay ay mayroong tapat na pananampalataya na ngayon ay nasa sayo na. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. At malinaw na dito po sa verse na ito, ang tema is yung sincere faith. Sincere faith ng ng lola at ng nanay ni Timothy. Kung pag-aaralan po natin ang buhay ng nanay ni Timothy, ganito po yan. Ang tatay po ni Timothy ay isang Greek, meaning Gentile. Probably, hindi po siya isang mananampalataya. Hindi siya isang Kristiyano. Yung tatay ha. Pero, when it comes to the mother of Timothy, si Eunice, napakaganda. Kasi punong-puno ito ng pananampalataya. Itong lola at nanay niya ay babae ng pananampalataya. Despite doon sa, sabihin na natin, hindi Kristiyano ang tatay ni Timothy, pinalaki po siya na punong-puno ng pananampalataya. At sabi ni Apostle Paul, sincere yung pananampalatayang yon. Totoo at tapat yung pananampalatayang yon. Na kung saan, itong nanay ni Timothy, tinuturuan po siya ng Jewish custom, ng Torah, ng first 5 books ng Bible.
Sabihin na nating tinuturuan siya ng salita ng Diyos. At ginaguide siya saan? Sa buhay Kristiyano. Yan yung naging impact, yan yung naging role ng nanay at lola ni Timothy sa kanyang buhay. At yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang ikalawang sulat. Naalala ko ang lola at nanay mo. Na dahil sa kanila, meron ka ring pananampalataya. At alam niyo po ba, later itong si Timothy, sa biyaya ng Panginoon, sumama po siya kay Paul sa kanyang missionary journey. At itong si Timothy ay naging pastor. Mula sa nanay at sa lola niya, nag-emerge po yung new generation ng isang bagong mananampalataya. Sa verse po na ito, na-mention yung sincere faith. Kitang-kita po natin. At ngayon, na kay Timothy na yon, dwelt. Ibig sabihin, nananahan na sa kanya yung tapat na pananampalataya, syempre sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay isang legacy ng nanay at lola ni Timothy. Isang pamana na hindi matutumbasan. Mga nanay, mga lola, sa inyo pong mga apo, sa inyo pong mga anak. Kung gusto niyo magpamana, hindi pera, hindi kayamanan, kundi yung sincere faith. Yun ang kailangan nila. Bakit? Yun yung may eternal value. Yun yung pag namatay kayo, alam nyo, may patutunguhan sila. Ang bahay, ang pera, pag kinuha, wala. Pero yung tapat na pananampalataya sa Diyos, napakagandang legacy, napakagandang pamana niyan sa inyo pong mga apo at inyo pong mga anak. Tandaan niyo po yan, mga nanay. Example po si Lois and Eunice, ang lola at ang nanay ni Timothy, kung gaano katindi yung impluensya ng isang nanay o ng isang babae sa loob ng pamilya. Hindi lamang tatay, kundi nanay din. May impluensya po kayo sa inyong mga anak. Kaya ini-encourage po ng lahat ng mga nanay ay mamuhay po ng makadiyos. Dahil nakikita po yan ng inyong mga anak. Nakikita po yan ng inyong mga apo. At sana, nung nakita nila kayo, masabi nila, gagayahin ko si lola, gagayahin ko si nanay, magiging matapat ako sa Diyos. Katulad po ng nangyari sa buhay ni Timothy. Ito po ang question sa atin, mga nanay. Do you have sincere faith? Meron ba kayong sincere faith na kaya ninyong maibigay sa inyong mga anak? Alam ko, Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Pero nakikita rin nila ng mga anak natin yung example na meron tayo. Sa ating pamumuhay, na ipapakita ba natin na tayo ay ihemplo ng sincere faith? Evaluate yourself, mga nanay, sa oras pong ito. Ikalawa, godly mothers teach and train younger women what is good. So meron tayong mga kabataan dito, sabihin na natin sila ay mga dalaga, or yung iba ay kakapang-asawa pa lang, yan po yung bibilang doon sa mga younger women. Paano naman yung older women? Ang sabi po dyan, according sa context nitong verse na ito, sabi dyan, Titus chapter 2 verse 3, ang sabi po dito ay, chapter 2 verse 3, sa Bible ko pa babasahin, older women likewise are to be reverent in behavior. Ay maayos mong pag-asal. Not slanderers, hindi po maninirang puri, or slaves to too much wine. Hindi daw lasinggera ang mga older women. Sa loob ng church ito pero ito yung bibigyan natin ng diin. They are to teach what is good. Ano yung mabuti? So in the context, yung po mga older women dito is yung mga babae around 40 years old pataas. So 40 years old, siguro lahat po ng mga nanay dito above 40 years old na.
So pasok po kayo sa older women. Kung titignan po natin ang context ng verse na ito. So ngayon, ano itong mga ito? Ang qualification ay ganito. Dapat kasal, dapat nakapagpalaki na ng anak, at also may sapat na experience para maturuan yung mga bata. Kasi yun ang kailangan eh. Bakit? Yung mga godly mothers nagtuturo at nagtitrain ng mga susunod na nanay. Kasi kung hindi, araw-araw magulo ang bahay kung walang gumagabay sa kanila. Kahit po ako, pag kinasal kami ng aking kasintahan ngayon, maghahanap ako ng isang babae na kung saan magdi-disciple sa kanya. Tuturuan siya kung paano maging babae, maging ina, maging nanay sa loob ng isang bahay o bahay na Kristiyano o Kristiyanong bahay. So ano pa po? Bakit po mahalaga yung experience dito sa mga older women? Kung babalikan po natin itong Titus, si Titus po ay isang tao. Nung sinulatan po siya ni Apostle Paul, siya ay nasa Crete or Crete. Ngayon, yung mga babae doon sa Crete ay namumuhay immorally o mga immoral sila. Ibig sabihin, wala silang Diyos. Hindi sila nananampalataya sa Diyos. Ngayon, ganito yung utos sa kanya. Maging iba kayo sa loob ng church. Yung mga older women, maging example kung ano yung mabuti, ano yung good. At ituruan at itrain yung mga kababaihan na mas nakakabata sa kanila sa loob ng church. Ngayon, anong ibig sabihin ni Paul doon sa what is good? Anything po yan na mayroong kinalaman sa isang bagay na makakapagpasaya sa ating Panginoon. Whatever things that pleases God, yun po ay mabuti. So mga older women, mga nanay, duty po ninyo ito and responsibility to teach and train younger women. Marami tayong mga younger women, candidates na yan para mag-asawa. So, wag niyo po natin kaagad itulak mag-asawa. Tanungin niyo muna, naturuan na ba kita kung paano paano makisama sa asawa? Kasi makikisama yan sa asawa niya. Pag hindi niyo tinuruan, pag yan ay kinasal, babalik din yan sa inyo. Mama, bakit ganun? Bakit ganun? Hindi kasi naturuan kaagad. So, wag muna itulak. Turuan muna natin sila. So now, in terms of teaching and training, ano yung ituturo natin sa kanila mga nanay? Ito po yan. Verse 4 and verse 5, yan po yung sinabi. And so train the young women to love their husband. Yan yung una niyong ituturo and their children. Kailangan itong mga younger women na ito matuto na mahalin ang kanilang asawa, lalaki, at yung kanilang anak. So older women, pointers, anong unang ituturo? Turuan niyo po ang mga kababaihan dito na magmahal sa kanilang magiging asawa. Paano yon? Sa akin, pagkain lang, okay na. Diba, kitang-kita naman sa katawan ko, kailangan ko ng maraming pagkain. Hindi, joke lang. May sinasabi silang love language ba yon? So, ang sa akin, pagkain eh. Food trip ang gustong-gusto ko o yung service. Act of service. Pag pinaglulutuan ako or pinagsisilbihan ako ay tabang-taba ang puso ko dun sa aking babaeng minamahal. So, marami tayong ways para mahalin ang asawa. Asawang lalaki at mga anak. Pero dito, in the Bible, sa context ng Bible, yung command na ito ay nagmumula saan? Doon kasi sa lugar ng Crete, ulitin ko po, immoral yung mga babae. Sa labas ng church, immoral na namumuhay o immoral yung pamumuhay ng mga kababaihan. Probably, nakikita ni Apostle Paul na yung mga babae doon ay hindi nila minamahal ng tama ang kanilang mga asawang lalaki. Kaya sinasabihan niya itong mga mas nakakatandang babae sa church, hoy, turuan nyo itong mga kababaihan natin na mahalin ang kanilang asawa at ang kanilang anak. Kasi kung hindi, yung labas, yung mundo, ang magtuturo sa kanila niyan. Tinuturuan tayo ni Apostle Paul sa sulat niya kung paano kumilos sa loob ng pamilya.
Napakaganda no, na ang Bible ay hindi lamang nagsasabi about sa ating pananampalataya, kundi paano rin tayo kikilos sa loob ng isang Christian family. Paano nga ba kikilos ang isang nanay? Napakasimple eh. Nasa verse na talaga. Love your husband. Love your children. Alam niyo po ba, one extended, kung i-extend natin, kung i-apply pa natin sa ibang parte ng pagiging nanay, yung command na ito sa verse 4, dapat po ang mga nanay ay teacher and trainer ng kanilang mga anak sa salita ng Diyos. Number 1, dapat kayo po ang nagtuturo sa inyong anak kung ano ba ang nasa Biblia. Hindi po yan gawain ng pastor. Although merong part at may responsibility ang pastor na magturo sa members, pero tandaan niyo po, mga nanay, kayo po dapat ang unang maging guro ng inyong mga anak, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Doon niyo po maipapakita na mahal ninyo ang anak ninyo. Bukod pa saan? Sa pag-aaruga sa kanila, pagbibigay ng kanilang pangangailangan, pag-aalaga sa kanila. Number 1 thing, turuan niyo po ang inyong mga anak ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Babalikan natin yung unang point. Paano niyo po maisasalin yung sincere faith kung hindi po sila nakakabasa, kung hindi po nila alam kung ano ang nasa Biblia. Ikalawang bagay na sinasabi ni Apostle Paul ay nasa verse 5 na po tayo. Bukod sa mahalin ng asawa, mahalin ng anak, to be self-controlled. Kontrolin ang sarili. Huwag ka agad magagalit. May nag-amen. So, hindi ka agad nagagalit ng isang nanay. Self-control or temperance is the ability to control oneself. Alam nyo, it involves moderation. Dahan-dahan lang. Pigilin natin. Kahit gigil na gigil ka na sa anak mo, huwag mong paluin sa harap ng maraming tao. Learn yung maging mahinahon. Huwag tayong basta-basta kikilos. Lalong-lalo na po kung galit tayo. So yan na po ang dapat ituro ng older women sa younger women. At dapat, para maituro nyo po yan, gawin nyo rin. Maging example po kayo. Ikalawa, ay yung maging pure. Unang-una na sa pananamit. Maging dalisay kasi. Pagiging dalisay yung pure. Pag lumabas tayo dyan, alam natin ang pananamit ng mundo ay talagang labas kung ano ang lalabas. Pero sa ating mga Kristiyano, natatakot pa tayo minsan kahit mahaba na yung shorts natin. Turuan po natin ang mga anak natin na manamit ng maayos. Mga nanay, kayo po ang unang-unang magtuturo niyan. At part po yan ng sinasabi nating physical purity. Kailangan po maging pure ang ating mga kababaihan. Hindi po hindi po sila puro make-up, hindi puro paganda ang inaatupag. Ano po dapat ang inaatupag ng isang younger women? Yung inner purity. Pagiging dalisay ng puso. Na kung saan, mas nakakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon. Kasi kung wala pong ganyan, marami pong pwedeng hindi magandang mangyari sa isang babae. Ang pagiging dalisay ay isa sa, sabi nga ngayon, ay rare. Rare na na karakteristik ng isang babae. Pero salamat dahil nandyan po kayong mga nanay. Turuan natin ng ating mga kababaihan na maging dalisay. Hindi lang dalisay physically, pati spiritually. Dapat yung pananampalataya nila pure. Sa Panginoon lang. Walang ibang pinapanampalatayanan. Godly mothers and younger women focus on inner purity rather than physical beauty. Mawawala ang physical beauty pero yung inner purity ninyo sa mata ng Panginoon, palagi yang bago
at palagi yang nakakatuwa o masaya yan o maganda yan sa paningin niya. Ikatlo, ito ang pinaka-paborito ko. Working at home. Nasa loob ng bahay, nagtatrabaho. Ibig sabihin, young women and nanay, dapat kayo po ay busy at home. Kayo po ay tinatawag na mga homemakers. Alam niyo po, kapag malinis ang bahay, may pagkain, ang mga anak ay talagang malinis, maayos ang bahay. Sabihin na natin maayos ang lahat. O yung may pag-aaruga ang isang nanay, yan po ay tinatawag nating non-negotiable responsibility. O ito, part niyan, turuan nyo na pong magsaing. Yung mga younger women. Turuan nyo na silang magluto ng apritada. So part kasi yon ng working at home. Okay, tandaan nyo po ito pong working at home, hindi po ito nagsasabi na ang babae ay pangbahay lang. Hindi po niyan pinagbabawal na ang babae ay magtrabaho. Pero, binibigyan po ng emphasis ng verse na ito na primarily ang isang babae ay dapat homemaker. Kahit na may trabaho siya sa labas, dapat nagagampanan pa rin niya yung kanyang gampanin bilang nanay, bilang babae sa loob ng bahay. So, totoo, napakahirap maging nanay, lalo na kung nagtatrabaho ka. Kaya let's pray para sa mga nanay kasi nga mahirap talaga ang kanilang kinalalagyan. Pero yung sa context ng verse na ito, doon uulitin ko, doon sa Crete, maraming nakikita si Apostle Paul na mga tamad na babae. Nasa bahay lang, walang ginagawa. Kaya sinabi niya, they must be working at home. Hindi yan pwedeng nandyan lang, tapos walang ginagawa. So mga younger women, older women, dapat may ginagawa sa bahay. Hindi ibig sabihin pambahay ka lang. Pero yun ang God-given responsibility po ninyo. Tandaan ninyo mga babae. Hindi po yun taong bahay lang o kasambahay, ang tawag dyan? Housewife lang. Hindi po yun ganon. Godly po yun. Godly na ikaw ay nag-uurong, ikaw ay naglalaba, inaaruga mo ang iyong asawa at ang iyong anak. Hindi po yun minamaliit. Kasi sa mata ng Diyos, napaka-precious po nun. Dahil yun ang kanyang design sa mga babae. To be working at home. Plus na lang kung magtatrabaho po kayo sa labas. Hindi po yun bawal. Ika-4. Magiging kind. Meron pong kabutihang loob o kabatihang puso. Bilang nanay, alam ko, likas yan sa inyo. Mabuti ang inyong puso sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa. Pero minsan, hindi palaging ganon, di ba? Minsan lumalagpas sa maingay itong mga nanay natin. Minsan lumalagpas sa limit, yung kindness, yung kabutihang loob, kagandahang loob, nawawala. Ito po yung reminder ko lang sa part po na ito. Lagi po nating bitbitin yung kindness. Kasi kahit po meron tayong kaharap na tao, o yung anak natin, yung asawa natin, na mahirap pakisamahan, kung meron po tayong kindness, kabutihang puso, never po tayong mauubusan ng pagmamahal para sa kanila. Palagi nating uunahin yung kapakanan nila kaysa sa kapakanan natin. Ika-5, isa rin ito sa mahalagang bagay na dapat ninyo pong ituro, mga older women. To be submissive to their own husbands. Ito na. Dito na sila mahihirapan. Kasi may submission na eh. Ang tatay ay tatay, ang nanay ay nanay. So dito, ang sabi, young women, dapat tuturuan daw kayo ng mga older women to submit to your husband. Dito ulitin ko, doon muli sa lugar ng Crete, probably nakikita muli ni Apostle Paul na maraming babae o nanay na hindi sumusunod sa kanilang mga asawang lalaki. So sabi niya, turuan niyo itong mga kababaihan natin na sumunod sa kanilang mga asawang lalaki. Sa Ephesians chapter 5 verse 24, ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Now,
as the church, tayo po yon, the bride of Christ, submits to Christ. Kanino tayo nagsasubmit? Kay Christ. Hindi ko na pala sasabihin. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husband. Kung paano ang church ay nagsasubmit kay Kristo, dapat yung asawang babae nagsasubmit din saan? Sa asawa niyang lalaki. Hindi po ito baka sabihin ninyo, lalaki lang ang palaging masusunod. Hindi po yung ganyan. Yung submission po na yan ay may kasama laging pagmamahal. You are living in submission under the leadership of your husband. Paano kung hindi Kristiyano yung lalaki? Submit pa rin dun sa authority na meron siya. Alam niyo po, nakakalungkot na yung isa kong tiyahin, nagkaroon siya siya ang unang nakakilala sa Panginoon. Tapos pinagbabawalan siya ng kanyang asawa na magsimba. At sometime, sumusunod siya, pero nakita niya sa Biblia na hindi. In this part and in this manner, I must not submit. Bakit? Yung utos po ng asawang lalaki is what? I-disobey mo yung salita ng Diyos. That is the only time na hindi po tayo susunod sa authority. Kapag sinasabihan na tayo na huwag kang maniwala sa Diyos mo, huwag kang sumamba sa Diyos mo, huwag ka nang magsimba, hindi yan totoo, manahimik ka na lang sa bahay. That is the only time na hindi po tayo susunod. Kapag sinasabihan tayo ng isang authority na huwag tayong sumunod sa Diyos. Pero in every aspect ng pagiging nanay, submit to your husband. Kung simpleng bagay lang yan, ulam, damit ng mga anak, baon, pang-araw-araw ng mga anak, submit. Kung nag-decide na yung tatay, go on with that. Pero kung pag-uusapan na yung salita ng Diyos, pwede po kayo na hindi mag-submit kung tinuturuan na po kayo ng asawa ninyo na mag-disobey sa salita ng Diyos. Kahit sa mga anak, ganun din po. That is the only time na hindi kayo susunod sa magulang ninyo. Kapag inutusan na kayo na mag-disobey sa Diyos. Huwag ka nang sumunod sa Diyos. Siyempre, hindi ka susunod. Kasi alam mo na ang highest authority ay hindi ang mga magulang, kundi ang Diyos pa rin. Okay, bakit ba ang mga older women, tuturuan natin itong mga younger women? For what purpose? Nakalagay po dyan. That the word of God may not be reviled. Pumapasok ka sa church na to, paglabas mo dyan, nakipag-away ka sa kapitbahay mo. Sasabihin ng kapitbahay mo, di ba nag-church yun dyan? Ano mangyayari? Ay, peke ang pananampalataya nila. Hindi tama yung pananampalataya nila. Kasi bakit? Paglabas, nakipag-away ka agad dahil lang sa mangkok na hindi na ibalik. So yun po ang sinasabi dito. Younger women, makinig sa older women. Bakit? Para hindi po mapahiya ang salita ng Diyos. Sinasabi natin makapangyarihan ng salita ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Pero ba't sa atin hindi yung may epekto? So please, yun po yung paalala ni Apostle Paul. Teach and train younger women. Yan po ang panawagan sa mga nanay sa loob ng church. Pero ito po ang tanong sa inyo, mga kananayan. Willing ba kayo na turuan, i-train itong mga younger women what is good? Kasama ng inyong mga anak. Willing po ba kayo? Ang number one qualification, dapat nag-aaral din po kayo ng salita ng Diyos. Kayo na po ang bahalang sumagot niyan. Pagkausapin niyo po ang Panginoon later. Number 3, godly mothers act as spiritual mothers to other believers. Dito po sa Romans chapter 16 verse 13, malinaw na si Apostle Paul na naman ulit ang nagsusulat po dito. Pinabati niya yung mga tao. Sabi niya sa verse 13, greet Rufus, chosen in the Lord,
also his mother, who has been a mother to me as well. Dito po makikita natin na itong si Rufus ay Kristiyano din. Isa siyang mananampalataya. At notably, kung makikita natin, dapat unang-una nating mapapansin, nagbigay din ng greeting si Apostle Paul dun sa nanay ni Rufus. At ang sabi niya, siya din ay nanay ko, naging nanay ko. Alam niyo po, ito pong nanay ni Rufus ay not the biological mother ni Apostle Paul. Hindi siya ang nagluwal kay Apostle Paul. At itong si Rufus ay hindi din niya tunay na kapatid. Ka-churchmate niya si Rufus. Kasamahan niya sa simbahan. At itong nanay na ito ay nasa simbahan din. So itong good mother na ito ni Rufus ay sometime, in some occasion, naging nanay kay Apostle Paul. Kinonfort siya, nagbigay sa kanya ng pag-aaruga bilang isang nanay. Pero hindi sila magkadugo. And Paul, sa verse po na ito, nagpapasalamat siya na nagkaroon ako ng nanay. Yung nga lang, hindi po pinangalanan Hindi katulad nung kay Lois at kay Eunice, may pangalan. Dito wala. Yung nanay ni Rufus, naging nanay niya. At masaya po siya dito. Ngayon, mga kapatid, bilang mga nanay, isa rin po ito sa dapat ninyong maintindihan. Hindi lamang po kayo biological mother ng inyong mga anak. Kayo rin po ay spiritual mother sa loob ng church. Nanay po kayo ng lahat. Namimiss ko tuloy yung doon sa dati kong church kasi ang mga nanay doon ay kada Sunday may nagluluto. So after ng service, kain kami. At doon mo talaga makikita na nanay sila. Yung mangkok, yung sasandok, ng kanin, ng ulam, yung care, yung comfort na nandoon. Kasi wala na po ako nanay. 2017, kinuha ng Panginoon ng aking nanay. So naglolong ako sa kalinga ng isang nanay. Kaya pag nasa church ako, natutuwa ako, doon po sa Rizal, na yung mga nanay doon ay parang isang typical na nanay na nag-aaruga at nag-aasikaso sa isang buong pamilya. At kayo rin po, mga kapatid, o mga kananayan sa FBCF, kailangan nyo pong i-fulfill yung motherly role ninyo sa church. Hindi lamang po kayo nanay ng inyong mga anak, nanay din po kayo ng lahat ng mga kabataang naririto. Dapat katuwang po nila kayo sa pag-nurture ng kanilang pananampalataya. Hindi po pwede na, ay anak ko lang yung aking papansinin. Kailangan lahat po, maging nanay tayo sa lahat ng mga mananampalataya. Lalong-lalo na sa mga katulad kong wala nang nanay. Diba? Kaya mga nanay, yun po yung panawagan. Maging nanay tayo sa lahat ng mga mananampalataya. Especially sa mga younger women at dun sa mga kabataan na meron po tayo sa church. At dito po, at tatanungin ko po muli kayo, nawa ay namnamin niyo po itong tanong na ito. Willing po ba kayo na maging isang spiritual mother sa inyong spiritual family? Sa sarili niyo na lang po yan sagutin. Sa mga susunod na araw ng church na ito, doon po natin makikita ang sagot ninyo. Kung talaga bang magiging nanay kayo sa simbahang ito, o itong preaching na ito ay dumaan lang sa inyong tenga at lalabas muli sa isa pang tenga. Bago ko po tapusin ang preaching na ito, let me address the men, mga older men, mga tatay. To the fathers, Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her. Si Kristo ang number one model natin sa pagmamahal sa mga babae. Mga kalalakihan, tandaan niyo po, si Kristo ang number one model natin sa pagmamahal sa mga kababaihan.
nung makasalanan pa tayo, minahal tayo ni Kristo. At darating ang panahon, ito pong ating mga asawa, kung meron po kayong asawa, ay magkakamali. Medyo aalat yung timpla, medyo masusunog yung inihaw, medyo mapapasigaw yan, magagalit. Pero ito po ang paalala ko sa mga kalalakihan. Even in that situation, pangit man yon, no matter what, fathers, husbands, love your own wife. Mahalin sila. At part yon ng utos sa ating mga lalaki. Ang mahalin ng ating mga asawa. Sa mga anak. Makinig po yung mga anak. Okay, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. Alam ko, minsan ang mga nanay, mga tatay makulit, may pinaglalaban, hindi natin maintindihan sa desisyon o sa mga gusto nilang mangyari. Pero, mga anak, tandaan ninyo, kahit pa yan ganon, o kahit ganoon pa man, still, you must obey your parents and honor them with their decision. Unless, ungodly yung kanilang desisyon. Doon lamang kayo magsasabi na, Ma, Pa, pwede bang ganito ang gawin ko? Kasi ito ang sabi sa salita ng Diyos. No ifs, no buts, no whys, just obey and honor your parents. Why? For that is the right thing and good thing to do. Finally, sa mga nanay, yung pong pagiging godly mother, mahirap na gawain. At kung titingnan natin, parang napaka-imposible. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang biyaya. Makakayanan po ninyo yan. Kung nakayanan ng nanay ni Rufus, kung nakayanan ni Lois at ni Eunice na maging isang godly mother, naniniwala po ako sa tulong ng Diyos, mga nanay sa FBCF, magiging isang godly mother din po kayo. At tatandaan nyo po, hindi yan dahil sa lakas ninyo, kundi dahil yan saan? Sa biyaya na ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos. Younger women, tignan nyo po ang mga older women. Older women, ang mga kabataang yan, yung mga kabataang babaeng yan, lagi po yan nakatingin sa inyo. Always remember yung sinabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Ito po ang encouragement at ang challenge ko sa inyo mga kananayan. Habang nabubuhay po kayo bilang ina sa mundong ito, nawa, ganito po ang inyong maging mantra. Anak, mga kababaihan, gayahin niyo ako habang namumuhay ako na katulad ni Kristo. Sa ating mga nanay, encouragement po ito na ang lahat ay mamuhay ng tapat at talagang sabi nga ay banal at mayroong pagmamahal sa harap ng Diyos. Being a godly mother is your greatest legacy and also your greatest gift sa inyo pong pamilya. At mayroon po kayong pribilehiyo kay Kristo na gawin ang bagay na yon. Sa Diyos ang papuri. Aming Ama, maraming salamat because you have given us itong mga nanay na kung saan mula umaga hanggang gabi sila ang nag-aaruga, nagmamahal at umaasikaso sa kanilang mga pamilya. Ang prayer ko po na palakasin niyo po sila, bigyan pa ng wisdom, ang kanilang pananampalataya ay patuloy mong palaguin, kanilang pagmamahal ay patuloy mong pag-ibayuhin. At ingatan niyo po sila, Panginoon, kung meron man silang pupuntahan, kung meron man silang mga trabaho. Tulungan niyo po, Panginoon, na itong mga nanay na ito ay makasunod dito sa mga prinsipyo na inyo pong inilatag sa inyong mga salita. At maraming salamat po sa biyaya na mayroon kami sa amin pong mga ina. At dahil dyan, binibigyan ka namin ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila.
Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And may I request everyone to please stand as we sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please remain standing for the reading of the scripture. From the book of 2 Corinthians, chapter 9, verses 6 down to verse 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. As it is written, praise the Lord for the reading of the scripture. You may now be seated. Let's pray, Father God. We praise you, Lord, and we magnify you, Lord, sa lahat ng iyong pinagkakalob niyo sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa mga pagpapala, Lord, na siksik at lumiliglig, Panginoon. Kaya, Panginoon, bilang aming pagsamba at pagpuri sa inyo, tanggapin niyo aming maikapo, aming mga handog, at gandi ang mga salapi na pinangako namin sa inyo, na ang bawat may ipon na salapi dito ay gamitin, Panginoon, para sa katandanyag at kalalawig, Panginoon, ng iyong kaharian sa lupang ito. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan niyo at madatnan niyo po bawat isa ng puspos ng iyong banal na Espiritu, ng kagalakan at pagkatapat, Panginoon, sa aming pagsamba. Ito lang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At habang hinabot pa po ang ating ika po ay ating pong awitin na ating closing song. Let us sing, Find Us Faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us find the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a searing testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness, pass on to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way.
footprints that we leave, lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that they leave lead them to believe, and the lives they live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong dakilang pagmamahal, Panginoon, sa amin. Hindi lamang para sa mga nanay, Panginoon, narito ngayon at sa kanilang espesyal na araw, Panginoon, ngunit para sa lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang gagabay sa amin sa mga tungkulin namin, Panginoon, bilang anak niyo, Panginoon, na naglilingkod. Lord, Panginoon, ay paisabuhay namin, Panginoon, ang mensahe na ipinahatid ngayong araw na ito ng iyong tagapagsalita, Panginoon. Naway, hindi lamang ito lumabas sa kabilang tenga namin, Panginoon. Aming Ama, hindi lamang dito nagtatapos ang aming pagsamba sa iyo. Dala-dala namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon. At kayo lamang po, Panginoon, ang maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito at sa mga susunod na araw, Panginoon. Gabayan niyo po nawa, Panginoon, ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa kanilang mga aktibidad pa ngayong araw na ito, Panginoon. Ito lamang po ang samot aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be your banner held high. May the Lord find us faithful.
kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na wala kang papangambahan sa mga araw darating dahil higit kang mananagumpay. Kaya wag mong kakalimutan, palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos. Yan na po, natapos ang ating gawain sa oras na to at marito tayo maupo